binalita na si dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo ay magsasauli umano, ang tawag nila diyan restitution. So magsasauli daw si dating DPWH Undersecretary Bernardo ng 1 billion. 1 billion pesos. Mukhang nakapagsauli na ng 600 million eh. Pero kulang pa daw kasi sabi ng ang napag-agrihan yata, linagay siya sa state witness protection program. Ginawa siyang state witness. Witness protection program, WPP. Ginawa siyang state witness, drinap yung mga kaso sa kanya, tapos pinayagan siyang maging testigo ng estado laban doon sa mga korap. Actually, involved din sa corruption itong si Yusek Bernardo. Si dating Yusek Bernardo. Kaya lang, nag-cooperate na. So mga kabunyog, mga kababayan, pinayagan si dating DPWH Yusek Bernardo mag-testify, maging testigo. Siya na ngayon yung magiging testigo ng estado, kaya ang tawag state witness. Pero ang kondisyon niyan, unang-una, sasabihin mo ang lahat ng nalalaman nyo. Para ma-prosecute, ma-convict yung mga pinaka-prime na mga pinaka-pangunahing mga mastermind sangkot. Kaya nag-cooperate na itong sila dating DPWH Yusek Bernardo. Kids Chuducio, good morning. So ngayon, pumayag ang DOJ. Pero ang isang requirement doon, isauli mo ang ninakaw mong yaman. Kinumpute ng DOJ. Magkano kaya ang dapat na isauli? Minimum, umabot sa 1 billion. 1 billion. Alam nyo mga kabunyog, ibig sabihin, bilyonaryo sila. Ibig sabihin, ganun katindi ang ninakaw. At tandaan nyo, si dating DPWH Yusek Bernardo pa lang yan. Hindi pa yan yung nasa taas talaga. Ang nasa taas niyan, yung mga senador, mga kongresista, mga opisyal ng gabinete, yan yung mga nasa taas. Yung mga opisyal ng DPWH, saka yung kontraktor at saka yung mga empleyado ng DPWH, mga lang yan, nasa baba yan. Pero yung mga kongresista, senador, opisyal ng gabinete, yan yung matataas. Ibig sabihin, kung willing magsauli si Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo, ng 1 billion, malamang nga, hindi pa yan yung may natira pa sa kanya dyan. Sa totoo lang, may natira pa yan sa kanya dyan. Ganyan mga kabunyog ang perang ninakaw sa taong bayan. Grabe, Si dating DPWH District Engineer Alcantara, yung District Engineer ng Bulacan, mukhang 600 million ang naisauli na eh. 600 million. Imagine niyo yan, District Engineer ka lang, nagsauli ka ng 600 million. Yung sinauli yun, yung hindi mo sinauli. Ay, grabe. Grabe talaga ang pera, mga kabunyog, na pinag-usapan dito. Nakita natin na grabe ang pera ng bayan. Grabe talaga ang pera ng bayan. Ang nakikita natin dito, yung sinauli ni Alcantara, District Engineer yan ng Bulacan. 600 million yata na yun ang isa sa uli. 1 billion naman kay Bernardo. Yun ngang sino ba yun? Opulencia ba yun? Yung Opulencia ba yun? Yung NCR District Engineer? 160 million ba ang sinauli nun? Ang ayaw talagang magsauli si yung mag-asawang kontraktor, si Diskaya. Kasi ang advice sa kanila ni Marcoleta, huwag kayong magsauli. Hindi naman kailangan ang restitution. Kaya hindi sila nagiging state witness. Pero ang gusto kong ipakita dito, mga kabunyog, kung nagsasauli sila ng ganun kalaking pera, nagsasauli sila ng ganun, 1 billion kay Yusek Bernardo, grabe. Ganyan pala talaga ang perang ninakaw sa atin. Kaya, sa totoo lang, yung pinapakita ng mga ex-bagmen ni Saldico, may katotohanan din yun. Yung nag-deliver sila sa malalaking politiko, ang mali lang naman doon na hindi ka panipaniwala, idinamay nila si Laila de Lima, si Congresswoman Franz Castro, si Trillanes, si Father Flavio Villanueva, si Kiko Pangilinan. Yun ang hindi ka panipaniwala.
Pero yung nag-deliver sila sa ibang mga politiko, mali-maliit ang pera, malamang totoo yun. At saka dapat ini-expose na rin nila si Saldico. Bakit hindi nila ini-expose si Saldico? Oh? Alam nga namang si Saldico ang nag-operate ng lahat ng yon, hindi nila binabanggit magkano naman ang naiwan kay Saldico. At kung itong si Bernardo ay magbabalik, magsasauli ng 1 billion, imaginin nyo na ngayon kung ilan ang nakuha ni Saldico at ng iba pang mga politiko. Grabe mga kabunyo. Ganyan ang ano natin. Kaya hindi totoo na walang pera ang ating bayan. Hindi totoo na walang pera ang ating bayan. Napakarami nating pera. Ha? Napakarami nating pera. Kaya, at ano ang patunay na napakarami nating pera? Tingnan nyo na si dating DPWH Bernardo, Yusek Bernardo, magsasauli ng 1 billion. Ay dati sa atin, ang anti-plunder law. Anti-plunder law yan 50 million. Kasi ang sabi, kapag 50 million, grabe na yan, pandarambong na yan. Di ba? Yung 50 million, tinuring na natin na plunder, pandarambong. Itong pinag-uusapan natin, official pa lang to ng DPWH, 1 billion na ang isasauli. Nakakalula, mga kabunyog. Kaya talaga hindi umuunlad ang bayan natin. Kaya grabe ang kahirapan ng mga kababayan natin. Yan ang malungkot lang dyan. Habang ang pinag-uusapan dyan ay napakaraming pera, napakarami billions, trillions ng pera yan, nawawala yan sa korupsyon, katiwalian. Habang ang mamamayan ay hirap ang kabuhayan, hirap ang kalagayan. So mayaman ang Pilipinas pero naghihirap ang sambayan ng Pilipino. At ang isang dahilan yan ay ang korupsyon. Nakikita natin yan, yung pinag-uusapan na ibabalik ni dating DPWH Yusek Bernardo, 1 billion. Ibabalik yun yung ibabalik. May malaking bahagi doon, hindi na ibabalik. At kung si Yusek Bernardo ay kayang magbalik ng 1 billion, ay di lalo na sila Saldico. Lalo na yung ibang mga politiko. Di ba mga kabunyog? Tama po kayo, 2016 pa nila ninakaw ng mga kurap, panahon ni Digong. Totoo po yan. Kaya, so yan mga kabunyog, mga kababayan, medyo malungkot na kalagayan ng ating bayan. Mayaman ang Pilipinas. Ang patunay niyan, tingnan nyo ang perang pinag-uusapan sa mga nakawan na yan. Diyan pa lang yan sa flood control, Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.